Paano nga ba nanalo ang Barangay Ginebra at paano nakabalik sa kalamangan na 20 points versus po sa Blackwater? So yan po ang pag-uusapan natin for today's video. So watch this. So yun, so kagabi nga po ay nanalo po ang Barangay Ginebra kontra sa Blackwater sa score na 115-108. So palakpakan po muna natin ang Barangay Ginebra. So yan, so yun nga, actually, nung binuksan ko po yung aking internet, ay nakita ko po tambak po yung Ginebra ng 20-point lead, so 23-3. So talagang nung binakta ko po kasi yung nangyari, ay sobrang ganda po ng nilaro ng Blackwater. Sa pangunguna nga po ng kanilang import si Robert Apsho at saka po si Cedric Bearfield. So, but actually hindi po ako nag-worry kahit tambak po ng 20 ang Ginebra. So alam naman po natin ang Ginebra, ang capability ng Ginebra base po dun sa mga history, sa mga come from behind victory nila, even 20 to 30 points ay nananalo pa rin ng Ginebra. So of course, andyan pa rin yung never say die spirit, and then yun yung gusto ng mga fans, yung nabubugbog muna sa simula, parang FPJ, parang ganyan. Tapos in the end, hahabol hanggang mananalo by the end of the final buzzer. So ganyan. So yun, so yun nga, so pasalamat din sa mga fans kasi yung mga fans talagang sila rin yung bumubuhay, sila yung 6 man ng Barangay Ginebra. So well, dun po in fairness naman sa Blackwater, so yung Blackwater po is promising team talaga, to be honest with you. So with their import, Robert Apsho na 7-footer, tapos wide-bodied player, nakita nyo naman yung capability niya, sobrang lakas, kahit tatlo na yung bumabantay, talagang sobrang dominant pagdating sa ilalim. And then of course, Cedric Bearfield pagdating po sa mga guard position. So talagang magaling si Cedric Bearfield. Hindi natatakot mag-take ng responsibility to take the shot. Even magmimintes, talagang tumitira siya, license to shoot. And then yun, ganun kalakas itong si Cedric Bearfield pagdating sa mga guard position. And of course sa forward position, Christian David. So they're almost beat the TNT tropang 5G nung nagharap sila, and then they defeated naman yung San Miguel Beermen. Kung maalala po ninyo, 126-120. And then, imagine, gaano po kahirap talunin ng isang San Miguel Beermen, di ba? So, I mean, nandun po yung 9-time MVP na si Junmar Fajardo. Tapos yung cast nila, sobrang lakas. Marshall Lassiter, nandyan din po si CJ Perez. And then, and so on and so forth, yung lineup talaga ng San Miguel, formidable. So, sa Ginebra naman, sa totoo lang, ay wala talaga makakamatch dyan po kay Robert Apsho. Tulong-tulong na nga sila with Japet, Troy Rosario, Norbert Torres, Isaac Go. So even po si Justin Brownlee, nandiyan si Scottie Thompson, ay wala talaga makamatch. So despite the loss, he still scored 43 points and grabbed 14 rebounds. So sa guard position naman, Cedric Bearfield scored 25 points and dish off 14 assists. So talagang dung sa 1-2 punch ng Blackwater, talagang maganda, di ba? And then sinamahan pa ng score po ni Christian David sa forward position. So alam nyo, nagkulang sa Blackwater, bakit nahabol at natalo pa sila? I guess yung point guard position. So hindi ko po narinig, at I don't know kung naglaro po si RK Ilagan at saka si Dal Panopio, at dalawa pong point guard na sabihin na natin kaya mag-facilitate. Kasi sa mga ganyang kalamangan po kasi, kailangan po talaga ng Blackwater ng something na magmamanage at magkocontrol ng tempo ng laro. And then kung wala po kasing point guard, just like ito po si Cedric Bearfield, ang nangyayari po kay Cedric Bearfield ay more on gusto niya tumira, hindi po mag-facilitate ng laro or mag-control ng game. Mas gusto niya nga is yung more on run and gun, diba? So, yan. So, back to the score. So, kung titingnan po natin yung score po, sa Ginebra naman po, Justin Brownlee is known as a scorer and then a creator, a shot creator. So, but Brownlee managed to score 21 points, Stephen Holt with 13, Barrientos with 18, Thompson with 19 points, 9 rebounds, and dish of 7 assists.
Japet Aguilar with 11, and Troy Rosario with 17. So kung mapapansin po ninyo, ang kagandahan po kasi sa triangle offense is distributed yung kanilang offensa. Hindi po nakasentro kay Brownlee lang or kay Abariantos lang. So lahat po. So imagine, meron pa silang mga bench scoring coming from Ralph Koo, kay Jeremiah Gray, kay Isaac Go, kay Norbert Torres, and then makita nyo po yung tinira ni Nards Pinto. Sobrang valuable po ng tinira ni Nards Pinto. Kaya po, kung mapapansin nyo, first quarter pa lang ay tambak ang Ginebra, pero pagpasok nila ng second quarter, lamang ng Ginebra ng 8, tapos third quarter hanggang sa matapos nga ang laro, ayun, so nanalo po ang Barangay Ginebra. So, yan po, dito po ay never say die. Yan din talaga ang, kumbaga yung ano ng Ginebra, yung nakilalang Ginebra sa never say die. So, ilang cardiac ball games na ba ang na kumbaga pinanalo ng Ginebra? Ilang malalakas na team na po ba ang kanilang pinabagsak dahil po sa kanilang never say die spirit? So, dyan po, sa atin po, kung makikita po natin at mapapansin natin, yan po ang kung ba't nananalo po ang Ginebra dahil po dyan sa kanilang never say die attitude. And of course, number 1 ang Ginebra po pagdating sa defense. So, hindi po natin may kakaila na talagang ang nagpapanalo po ng team, hindi lamang sa offensa, kundi pati po sa depensa. So, yung team na maganda po ang depensa, sila rin po kalimitan na nagwawagi. So, yun. At the same time, again, yung Blackwater, we really appreciate yung Blackwater kasi kapag yung Blackwater ay madagdagan mo pa ng isang sentro at saka isa pong scorer, ay talagang palaban na palaban po yung Blackwater. So, yan po yung nakikita natin. So, anyways, ay ang Ginebra po ay pangalawa sa standing. So, win over the other. Kaya po ang NLEX ay number 2. Though yung kanilang standing ay the same, 6-2. But win over the other. Kaya po nasa top ng standing yung NLEX. But technically, parehas lang sila kumbaga ng position at sa team standing. So anyways, nangunguna pa rin yung Rain or Shine. Kasi nga, alam naman natin Rain or Shine, napakaganda rin ng play at chemistry ng Rain or Shine. Pero, kapag nagharap ang Ginebra at saka Rain or Shine, dyan natin makikita yung lakas din ng Rain or Shine. Kasi kalimitan po kasi kontrapelo din yan eh. So anyways, yan. At tayo ay magiging masayang-masaya kasi nga nanalo po ang Barangay Ginebra kontra sa Blackwater. At yan, yung Blackwater maraming pahihirapan yan kasi yung import kasi talaga nila is dominant import. Dominant force dun po sa ilalim ng shaded lane. So anyways, yun lang muna for today's video at maraming salamat sa panonood. Ito po ang inyong pambansang Batang Kalye ng Pilipinas. Mabuhay kayong lahat. Peace.